Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 35. Pagkatapos ng magulong nangyari sa nakaraang chapter, parang sinasabi ng Diyos kay Jacob, "Tara, bumalik tayo sa tama." Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Bethel, yung lugar kung saan dati siyang nagkaroon ng encounter sa Diyos. Parang sa buhay natin, kapag nagkakagulo na, minsan kailangan mong bumalik sa pinanggagalingan ng faith mo. Kaya kinausap ni Jacob ang buong pamilya niya. Sabi niya, alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo, maglinis kayo at magbihis ng bago. Parang reset, hindi lang physical kundi spiritual din. Ibinigay nila kay Jacob lahat ng foreign gods at mga hikaw na kadalasan may connection sa idolatry at ibinaon niya ito sa ilalim ng puno malapit sa Shechem. Parang pagtatapon ng lumang buhay. Pag-alis nila, may kakaibang protection. Nagpadala ang Diyos ng takot sa mga kalapit na lungsod, kaya walang umatake sa kanila. Kahit may ginawa ang mga anak ni Jacob dati, pinrotektahan pa rin sila ng Diyos. Pagdating nila sa Bethel, nagtayo si Jacob ng altar. Tinawag niya itong El Bethel, ibig sabihin Diyos ng Bethel. Dito niya inaalala na doon siya unang tinulungan ng Diyos noong tumatakbo siya palayo kay Esau. Pero may malungkot na nangyari. Namatay si Deborah, yung nurse ni Rebecca. Inilibing siya sa ilalim ng oak tree at tinawag iyon na Alon Bakuth, ibig sabihin Oak of Weeping. Ibig sabihin may panahon ng pagluha kahit sa gitna ng pagsunod sa Diyos. Pagkatapos noon muling nagpakita ang Diyos kay Jacob, binasbasan siya ulit at sinabi, "Ang pangalan mo ay Israel." Parang confirmation, hindi na siya yung dating Jacob. Inulit din ng Diyos ang pangako, magiging maraming bansa ang manggagaling sa kanya at ibibigay ang lupain sa kanya at sa kanyang mga lahi. Nagtayo si Jacob ng stone pillar, nagbuhos ng inumin at langis, parang offering. Simple pero meaningful, parang sinasabi niya, "Lord, I remember you." Habang naglalakbay sila papunta sa Ephraim, nanganak si Rachel. Mahirap ang panganganak. At habang siya ay naghihirap, pinangalanan niya ang anak niya na Ben-Oni, ibig sabihin, anak ng aking kalungkutan. Pero binago ni Jacob ang pangalan niya sa Benjamin, anak ng kanang kamay o anak ng lakas. Parang kahit sa gitna ng lungkot, may hope pa rin. Pero sadly, namatay si Rachel. Inilibing siya sa daan papuntang Ephrath. Hanggang ngayon, kilala ang lugar na iyon bilang libingan ni Rachel. Naglagay si Jacob ng monument doon, parang remembrance ng mahal niya. Habang nagpapatuloy sila, may isa pang mabigat na nangyari. Si Reuben, ang panganay ni Jacob, sumiping kay Bilha, concubine ng kanyang ama. Malaking disrespect ito, parang pag-aangkin ng authority na hindi kanya. At nalaman ito ni Jacob, tahimik lang siyang nag-react dito sa moment na ito. Pero later on, makikita ang consequences. Pagkatapos binanggit ang buong listahan ng mga anak ni Jacob, 12 silang lahat. Sila ang magiging simula ng 12 tribo ng Israel. Interesting fact, dito mo makikita na kahit iba-iba ang ugali at pinanggalingan nila, may iisang plano ang Diyos para sa kanila. Sa huli, nakarating si Jacob kay Isaac, ang kanyang ama, sa Mamre. At doon namatay si Isaac sa edad na matanda na. At magkasamang inilibing siya ni Esau at Jacob. Parang full circle. Yung dating magkagalit na magkapatid, ngayon magkasama sa pagbigay galang sa kanilang ama. Ang ganda ng lesson dito, minsan, kailangan talaga ng spiritual reset, alisin ang mga bagay na humahadlang sa relationship mo sa Diyos. At kahit may kasamang sakit, loss, pagkakamali ng pamilya o problema, tuloy pa rin ang plano ng Diyos. At isa pa sa buhay, may mga moment ng Bethel, yung encounter mo kay God. Importante na balikan mo yun, lalo na kapag magulo na ang paligid. Kasi kahit hindi perfect ang pamilya, at kahit may luha sa daan, hindi pa rin nawawala ang presence at faithfulness ng Diyos. Genesis chapter 36. Alam mo, itong chapter na ito parang family record, parang old album o genealogy list. Sa unang tingin, parang puro pangalan lang, pero may lalim din kapag inintindi natin. Ito ang talaan ng lahi ni Esau, na tinatawag ding Edom. Ibig sabihin, ito yung lineage ng kapatid ni Jacob. Parang sinasabi ng Bible, hindi lang si Jacob ang may story, pati si Esau may plano rin ng Diyos. Nabanggit dito ang mga asawa ni Esau, mga babaeng Canaanite. Iba ito sa linya ni Jacob, kasi si Jacob, sa family line nila nag-asawa. Si Esau mas nakihalo sa ibang lahi, parang may ibang direction ang buhay niya. Nagkaroon si Esau ng mga anak, sina Eliphaz, Reuel, at iba pa. Tapos yung mga apo niya, tulad ni Amalek, na magiging kilalang kaaway ng Israel sa future. Interesting to, dito pa lang parang may seeds na ng future conflicts.
Habang lumalaki ang pamilya at ari-arian nina Esau at Jacob, dumating sa point na hindi na sila kayang pagsamahin ng lupa. Parang dalawang pamilyang parehong lumalago, kulang na ang space. Kaya umalis si Esau at tumira sa bundok ng Seir. Doon nagsimula ang Edom. Makikita mo dito, parang katulad ng nangyari kina Abraham at Lot. Minsan, kailangan talaga maghiwalay para maiwasan ang conflict. Pagdating sa Seir, hindi lang basta nanirahan si Esau, naging established siya. Nabanggit ang mga chiefs o leaders na nanggaling sa kanya. Parang naging organized nation agad. Tapos may listahan din ng mga hari ng Edom. At interesting fact ito, nagkaroon na sila ng mga hari bago pa magkaroon ng hari ang Israel. Ibig sabihin, advanced na yung system nila sa pamumuno. Isa pang detail, hindi lang pamilya ni Esau ang nandoon. May mga naunang nanirahan sa Seir at nakihalo ang lahi niya sa kanila. Parang integration, nag-blend ang cultures. Sa buong chapter, parang paulit-ulit ang pattern. Pangalan, anak, apo, chiefs. Pero ang ibig sabihin nito, fulfillment pa rin ito ng promise ng Diyos kay Abraham na magiging marami ang kanyang descendants, hindi lang kay Isaac through Jacob, kundi pati kay Esau. Ang lesson dito, simple pero mahalaga. Hindi lahat ng blessing, pare-pareho ang itsura. Si Jacob may covenant line, yung magiging Israel. Si Esau naman naging isang malaking bansa rin, Edom. Parehong pinagpala, pero magkaiba ang purpose. Parang sa buhay natin, hindi mo kailangang ikumpara ang journey mo sa iba. May kanya-kanya tayong path. At kahit mukhang listahan lang ang chapter na ito, pinapakita nito na bawat pangalan may kwento, bawat pamilya may direction, at bawat generation may role sa mas malaking plano. Dahan-dahan lang, kasi kahit sa simpleng talaan ng buhay, makikita mo na kumikilos pa rin ang Diyos, tahimik, pero tuloy-tuloy.